Good morning guys. Gumawa ako ng pandesal for breakfast. Mag-breakfast muna tayo guys. Ayan, kuha tayo ng isa. Ito. Pangalawa na to guys. Ayan. Ayan guys, oh. Dami. Breakfast tayo guys. Kape natin. Sarap. Sabay kape. Off ko ngayon guys, kaya gumawa ko ng breakfast na pandesal. Tumataba na ako guys sa pandesal. Lagyan natin ng star margarine. Sarap. Kape muna ako bago maglinis. Tulog pa kasi yung anak ko guys. Pag nag-vacuum ako baka magising. Ayan guys ang aking palaman, no? Star margarine. Star margarine, baka naman sponsoran mo ako ng star margarine. Sarap. Ang gulo pa guys ng bahay namin, no? Yan. Hindi pa ako naglinis. Ayan yung kitchen namin. Ayan yung sa corner na yan, yan ang computer ng aking husband. Diyan siya nakaupo pag uuwi siya galing sa office. Ako naman, ipapakita ko sa inyo guys ang aking TV naman. Diyan naman ako nakaupo guys pag uwi ko galing work. At saka, maliit lang yung apartment namin guys. Ayan naman ang aking TV. Diba guys? Mag-relax galing work. Tapos ayan naman ang aking husband computer. Yan naman ang aming mini fridge. Tuloy natin mag-breakfast guys. Para mag-vacuum na ako mamaya. Maglinis naman. Sarap. Sarap ng bagong lutong pandesal guys. Gusto ko pa ng isa. Sarap eh. Pangatlo ko na ito guys, oh. Tingnan niyo yung loob niya guys, oh. Ano pa siya guys, ha? Mainit-init. Sarap ang kumain ng pandesal na mainit-init. Lagyan natin siya ng palaman ng star margarine. Pangatlo ko na ito guys.
Laki ng aking bunganga. Back to YouTube naman ako, guys. Pasensya na kayo kasi hindi ako nakapag-upload lately. Masyadong busy sa work. Masyadong nag-concentrate ako, guys, sa sa work ngayon. Kaya hindi ako nakapag-vlog. Bali, guys, ang nagawa kong pandesal ay 20 pieces, guys. Bali, ang gamit ko dyan, guys, ay all-purpose flour. All-purpose na harina, guys. 3.5 cups of harina. Apat lang ang ingredients nito, guys. Harina, 3.5 all-purpose, 3 teaspoon of yeast. Ano niyo, no, guys, i-write down nyo kasi masarap to, guys, kahit walang butter, walang egg, walang milk. Mas the best ito yung hindi naman sa pag-gaano, guys, gumawa rin ako ng pandesal na kompleto, na may itlog, may butter. Pero ito, guys, walang itlog at walang butter. Tapos yung milk, ganun. Walang milk ito. Ang ingredients lang nito, guys, ay harina, 3.5, all-purpose. Hindi ko ginamit ang guys, ang bread flour, hindi, guys. Harina to, all-purpose. Okay. Parang nalilito na ako din na. Nalito na yung mga audience ko. Okay, ito ang ingredients ng aking pandesal. 3.5 all-purpose. 3 teaspoon of yeast. 1/4 cup of sugar, white sugar. 1/4 cup of oil, vegetable oil, any oil, and 1 1/4 cup of water. Or gawin nyo munang 1 cup of water. Pag medyo matigas pa, guys, dagdagan nyo ng konting water. Bale, yun lang ang ingredients niya, guys. At saka pinch of salt. Yun lang ang ingredients niya. Tapos, inid nyo na siya, guys. Kung may kayo, guys, machine, inid nyo for 7 to 10 minutes. Pero kung mano-mano lang naman, guys, tansyahin nyo na rin hanggang yung dough nyo ay pino sa ibabaw. Okay na yon. Tapos, i-rest nyo siya, guys, ng 1 hour. Yan. Kasi mainit naman dyan sa atin, guys, sa Pilipinas. Madaling mag-doble ang size ng dough nyo. Bali, ganon. Tapos, after 1 hour na nag-double ng size na siya, guys, i-divide nyo na siya. It depends sa kung gaano kalaki ang gusto nyong pandesal. Pero sa akin, 20 pieces lang, pero malalaki. Pero kung gusto nyong pang negosyo, guys, ito ang the best na pang negosyo, guys. Yan talaga, guys, ang ingredients ng ng bakery na nagtitinda sa bakery. Yan talaga, guys, ang ingredients nila. Promise. Mas masarap at mas malambot. Tapos yung simpleng pandesal lang. Kasi yung maraming ingredients ng pandesal, parang hindi mo nalalasahan ang pandesal, guys. Kasi ang ingredients niya ang dami. Tapos, ayun, guys. Nasaan na ako? Nawala na tuloy ako. Ayun, kung
itong isa guys, pang dalawahin nyo. Kasi nung umuwi ako guys, ang liliit ng pandesal eh. Halos dalawang bite ko lang or isang subo lang. Tapos ang isa 250. Tapos ito dalawa. Pag dalawa, bali ano, gagawa kayo ng 40 pieces sa 3½ na flour nyo. Tutubo kayo guys. Ayun ang ginamit ko dito guys. Simpleng-simple. Ang observation ko guys dito sa aking pandesal. Dati gumawa rin ako ng kompletong ingredients ng pandesal. Yung ginawa natin ng twist. Yung binigyan natin ng itlog, nilagyan natin ng itlog, milk, at saka butter. Parang mabilis kang anong tawag dito? Nakakasawa pala. Pero ito hindi ka magsawa kasi walang ingredients. Ayun, nagising na yung boss ko. Ito, napakasimple lang ng ingredients niya. Nakuha ko kasi ito ang ingredients niya sa auntie ko guys. Kasi ang sarap ng pandesal niya. Yun pala ang ingredients niya. 3 lang. Tubig lang. Sugar at saka yeast. At saka pinch of salt. Bali 4 pala. Ang sarap pala. At saka malambot. Diba star margarine sa tungi pa yata? Nandun lang sa cabinet. Sarap. Lagyan mo kasi sa ganito. Oh my God, pang-4 ko na to. Tataba na ako nito. Ano ba yan? Ang sarap kasi guys, promise. Gawin nyo to guys, madali lang gawin. Pag may oven kayo, madali lang gawin. At saka guys, makakatipid kayo ng makakatipid kayo guys. Kasi nung umuwi ako guys, araw-araw kaming bumibili ng pandesal kasi wala kaming oven sa bahay. Yun ang wala kami sa bahay guys. Kasi wala namang nagbe-bake doon. Hindi naman mahilig ang kapatid kong mag-bake. Tapos, araw-araw kaming bumibili ng pandesal. Kulang ang 100 sa amin. Ang liliit. Kung hatiin mo ito guys, hatiin mo ng ganyan, mas malaki pa ang kalahati kaysa sa isa. Tapos ang mahal-mahal, 250 ang isa. Tapos 2 subo ko lang. Mahilig ako sa pandesal guys. Nung nagbakasyon kami, halos 3 weeks kami doon guys sa Isabela. Yung anak ko araw-araw bumibili ng pandesal. Biro mo, bumibili ng pandesal worth of 100, 200. Oh my God. Ma, ilang na sabi, 2. 2? Oh my God, nagustuhan ng anak ko Ubusin na natin yata lahat ito. Masarap Mas masarap pala ganito ang pandesal. Na simple ang ang ingredients. Mas nga star margarine. Bandi lang peng, yung pakarong. Yan, sakto lang.
One side. Pang-apat ko na to. Tapos sa anak ko 3. O, ilan na lang ang natira? 3, 6, 9, 13. Magbaon pa ako bukas sa work. Kasi may work ako bukas, guys. Weekend work ko. Okay, guys. Lunukin ko muna. Kasi yun lagi ang sabi ng asawa ko. Swallow first your food before you talk. Kakatawa. O, ulitin ko na naman, guys. Ang ingredients ko para hindi nyo makalimutan. I-ready nyo na yung ballpen nyo. Kasi hindi ko na isusulat dyan. 3½ all-purpose flour. Harina, guys. 3 teaspoon of yeast. 1 cup of white sugar. 1 cup of vegetable oil. Pinch of salt. Tapos, guys, hinalo ko na sa harina lahat ang ingredients ko. Kasi ang ginamit kong yeast, guys, ay active yeast. Kaya instant yeast pala, guys. Kaya hinalo ko na lahat. Tapos, 1 cup of water. Pag matigas pa, dagdagan nyo, guys, ng actually, guys, ang tubig nyo ito ay 1 1/4. Pero wag nyong ibuhos lahat. Nasa inyo rin. Tansyahin nyo kung gaano kalambot ang pandesal nyo. Ayun. Tapos, guys, i-knead nyo for 10 minutes kung may machine kayo. 7 to 10 minutes. Pero kung mano-mano, guys, tansyahin nyo na rin. Pag alam nyo nang hindi na sticky ang dough o kaya pino na sa ibabaw, okay na yon. Tapos, paalsahin nyo, guys, ng 1 hour until mag-double ng size. Tapos, ayun, i-form nyo na siya, tapos i-spread nyo sa sprinkle nyo sa ba yun? Breadcrumbs. Ang ginamit kong breadcrumbs ay original. Teka, ipapakita ko sa inyo. Ito, guys, ang ginamit kong breadcrumbs, original. Walang yan, guys, walang condiments. Kasi yung iba, guys, may flavor ang breadcrumbs. Gumamit na rin ako ng may flavor na breadcrumbs sa pandesal. Pero hindi masarap, guys. Nangangamoy pa rin ang very strong ang lasa ng may flavor. Kaya ang kukunin nyo, guys, na breadcrumbs nyo ay original. Walang wala siyang flavor. Yan ang ginamit ko, guys, na breadcrumbs. Masarap. Kung wala naman kayong breadcrumbs, guys, kung may old kayong bread, i-crispy nyo siya, guys, tapos durugin nyo. Yon. Pwede yon. Ginamit ko na rin yon. Tapos, yon. I-bake nyo siya, guys, ng 175 degrees or 180 degrees. Pero ang ginawa ko, guys, 175 degrees. For 15 to 18 minutes. Yun, ready na ang pandesal nyo, guys. Kung masipag kayong mag-bake, guys. Pero napakadali nito, guys. Biro mo, inano ko lang kanina nung gumising ako. Bukas pa ako papasok, guys. Off ko ngayon. Maglilinis pa ako. Anong oras na ba? Uy, 10:20 na pala.
Kaya, ayun guys. Kaya kung wala kaming tinapay, basta naka-ready lang ang aking mga ingredients, gumagawa ako talaga ng tinapay guys. Nung kasagsagan ng pandemic guys, gumagawa ako ng tinapay kasi boring. Hindi naman kami na-close ng work. Araw-araw pa rin akong pumapasok sa work guys. Busog na ako. After this guys, mag-vacuum ako. Kasi wala na naman akong time maglinis pag pumasok ako sa work. Papasok na naman ako bukas, Sunday, Monday. Busy kami ngayon sa work guys kasi outbreak na naman kami. Hindi na matapos-tapos ang outbreak. Nakakasawa na. Pero okay lang. Enjoy naman sa work. Pag mahal mo ang work mo, mag-e-enjoy ka. Pero kung hindi ka nag-e-enjoy, hindi mo mahal ang work mo. Pero ako guys, kahit busy man o hindi busy, ini-enjoy ko guys ang aking work. Kasi dyan, masaya ako guys pag nag-work ako dun. Hindi naman ako magtatagal guys ng 14 years kung 14 years sa work ko kung hindi ako nag-e-enjoy. Kaya yun. Ganda ng panahon ngayon guys. Papakita ko sa inyo mamaya yung labas namin. Teka lang. Tapos na ako nag-breakfast guys kasi busog na busog ako. Tama na yung 4 sa akin. Kasi baka lalong tataba na ako. Ang taba-taba ko na eh. Pero yung sabi ng husband ko pag sinabi kong ang taba ko na, hindi ko yan pimples. Ang sakit guys, may tumubo sa akin. May tumubo guys dito sa malapit sa ilong ko. Pero hindi siya pimples guys. Kasi iba ang pimples. Kasi may napanood ako sa YouTube guys. Yung kay Jessica Soho yata yun. Or KMJS ba yun? May tagyawat siya sa ilong. Tiniris niya guys. Biro mo ang nangyari guys na siya. Parang muntik na siyang mamatay. Lumaki talaga ang ilong niya. Tapos hanggang sa parang nag-delirium siya. Dinala sa hospital guys. Kaya mahirap din guys. Kaya natakot ako. Dati, pag may pimple ako guys, tinitiris-tiris ko. Pero pala guys, ang hirap palang tirisin kung hindi mo alam kung pimple o ano. Kaya natakot ako guys mula nung pinanood ko yun. Muntik nang mamatay. Kaya never ko nang tinitiris pag may pimple ako guys. Hinahayaan ko na lang. Panoorin nyo guys yun. Nasa YouTube. KMJS. Tiniris niya yung maliit na pimple niya sa ilong. Tapos lumaki talaga ng husto. Tapos na hospital siya. Sumakit daw ang ulo niya nung tiniris niya. Sumakit daw ang ulo niya. Ayun. At saka guys, ito pa. May napanood ako sa KMJS din. Yung nagkulay ng buhok. Mahilig magkulay ng buhok guys. Ewan ko kung saan niya nabili ha. Kaya kayo mga guys, wag kayong bumili ng kung ano-anong kulay. Panoorin nyo guys, nakakatakot. No, yung pinanood ko guys, nagkulay siya. Matanda na siya, medyo may edad na. Tapos nasunog guys ang mukha niya. Lahat siguro nung binanlawan niya guys, nasunog pati balat niya. Pati mukha niya guys. Ewan ko kung anong klaseng kulay yon.
Pero parang asido eh. Kasi biro mo, nasunog lahat. Ang mukha niya, pati lahat ng, pati katawan niya. Kaya kayo guys, tingnan nyo kung ano yung binibili nyong kulay. Kaya ngayon parang nagkukulay din ako guys. Kaya ngayon parang, parang natakot na naman akong magkulay ng buhok. Kasi lagi akong nagkukulay guys ng buhok. Lalo na pag pumuputi na ang aking hair. Dito pa naman pumuputi oh. Kaya ang binibili ko lang guys na kulay ko ay root. Pang root lang guys. Kaya mag-ingat kayo guys sa mga binibili nyong kulay kasi kung gusto nyong panoorin guys, hanapin nyo dun sa nakalimutan, basta KMJS yun guys, na panood ko. Nasunog talaga ang balat niya nung nagkulay siya. O, tip ko yan sa inyo guys mag-iingat kayo. Kaya hindi basta-basta bumili ng kulay. Kasi sabi niya mura daw. Pero wag kayong basta-basta bumili ng kulay guys. Basahin nyo kung ano yung ingredients niya. Yun ang advice ko guys. Yun ang napanood ko sa KMJS. Teka lang guys. Ialagay ko lang ito sa lababo. Ayan guys, ang gulo ng namin, apartment namin. Maglinis na ako guys. Yan yung aking TV. Tapos, ayan naman yung TV ng aking mister. Ginawa niyang computer. At idalhin ko kayo guys sa aking kwarto. Ito naman ang aming room. Ang aming room guys. Yan, magulo guys. Ayan yung aking exercise oh. Kaya lang, tinambak ko dito ang aking damit. Yan ang kwarto namin guys. Ito yung nabili kong exercise guys. So, yung pang mag-exercise ka guys. Ganito. Yan guys. Teka lang. Ipakita ko sa inyo guys kung paano ang mag-exercise. Ganito guys. Ayan. Hindi ka pwede yung ko. Ganito lang guys ang mag-exercise. Nakita na yata ang aking foot. Ayan guys, oh. Man. Parang siya. Na Ayan. Ayan guys, oh. Ayan. May nagbenta sa akin dito guys. Mura lang ang bili ko dito. Pero pag bumili ka sa online guys, siguro ang price na nito dati kasi guys ang price nito 300 plus. Ewan ko lang ngayon. Ayan guys, oh. Nakakaano ng tiyan at saka legs. Ayan, diyan ako nag-exercise. Ayan ang exercise ko guys. Tapos, ayan ang yan din ang TV namin dito sa room namin guys. Yan ang aking simple room. Magulo siya guys kasi tingnan mo yung mga gamit namin nung umuwi kami sa Pilipinas. Nandyan pa ang aming luggage. Kaya wala pa akong time dalhin sa storage. Kaya yan ang aking munting room. Ito naman ang balcony namin guys. Oh. Tingnan mo ang dumi oh. Yan. Linisin ko yan guys. Teka lang. Ayan ang balcony namin. Kaya lang madumi siya guys. At ito naman ang ang maganda lang dito sa apartment namin guys. Paglabas mo, ayan na ang view. Makikita nyo ang view. Ayan na lahat guys. So, makita nyo ang view. Ayan, ang ganda ng araw ngayon.
Malapit lang sa amin ang mall, guys. Ayan, no. Tsaka groceries. Dati yung anak ko, guys, diyan lang nagtatrabaho sa loob ng mall. Yung ano, ang trabaho niya, guys, ay food service sa A&W. Pero ngayon, guys, nag-aaral siya ng nursing. Kaya malapit na siyang gagraduate. Ayan. Yan, guys, yung ng balcony namin. Pasok na tayo, guys. Maglilinis na ako. Maglilinis na tayo. Ang dami naming upuan, guys. Ang laki ng aming couch. Tapos ayun pa. Hinati ko. Yun yung isang couch doon karugtong dito, guys. Ng letter L ko na couch. Nakabili na ako, guys, ng cover niyan. Antayin nyo. Ipapakita ko sa inyo kung kasya dyan. Bumili ako sa online. Ang gulo pa, oh. Maglilinis na ako, guys. Tapos mamaya magba-vacuum ako. Ayan yung sige. I-off ko muna ito, guys, ha. I-pause ko lang. Ipakita ko lang sa inyo, guys, ang click and grow. Ayan, no. Di kuryente siya, guys. Napanalunan ng asawa ko nung Christmas party nila. Pero ngayon ko lang ginamit, oh. May na siya, guys. Ganyan ang may seeds na siya. Nilagyan ko lang ng tubig. Paggabi, guys, nagla-light ito. Di kuryente siya. Kaya tumubo na siya, guys, oh. Ayan, oh. Ang dami, oh. Basil daw yan, guys. So, bibili ako ng pot para ilipat ko siya. Pati soil. Hindi naman ako mahilig magtanim, guys. Kaya yun. Sinubukan ko lang kasi napanalunan ng asawa ko. Di kuryente naman siya. Pang-grow ng seeds. Saksak mo lang. Mamayang gabi ipapakita ko sa inyo. Mag-vacuum na ako, guys. Ang dami kong daldal. Mag-map muna tayo, guys. Ayan. Mag-map si Mama. Para malinis ang bahay. Mag-map muna ako, guys, ha. Busy ako masyado. Mag-map muna tayo, guys. Tayo. Nakakapagod, guys. Nakakapagod, guys, ang maglinis. How much more kung may malaki kang bahay. Okay, that's why I don't want to be a big house. Guys, sa Pilipinas, guys. Alam mo, sa Pilipinas, guys, sa laki ng yung malaki ang bahay, malaki pa ang bakuran, backyard. Sa isang araw, hindi mo matapos-tapos ang magwalis ng bakuran.
Sa dami ng dahon. Kaya kung pwede lang guys, mas gusto ko pa ang mas maliit na bahay. Kasi mahirap maglinis. Teka lang guys ha. Hinihingal ako sa mag-map. Tapusin ko muna guys. Nakakapagod guys. Mas pagod ako dito sa bahay kaysa sa work. Kahit mag 8 hours ako maglakad sa work, hindi ako napapagod guys. Pero dito sa bahay, parang napapagod akong maglinis. So guys, tapos na ako naglinis. Simple lang naman. Ayan, oh. Simple lang naman ang nilinis ko guys. Nag-vacuum, nag-mop, nag-organize. Ayan. Ayan guys. Gusto kong palitan ang ano namin guys, ang table namin. Ito naman ang aking munting kitchen. Ayan. Parang nag-tour na eh. Munting kitchen lang namin guys. Yan ang fridge namin. Maliit lang. At saka meron kaming mini fridge. Ayun, oh, para sa drinks lang naman yan guys. Magulo ang aking kitchen guys kasi ang daming gamit. Maliit lang ang kitchen ko. Ayan, ang living room namin. Tamang-tama lang yan sa amin guys kasi 3 lang naman kami. Tsaka bihira naman kami guys sa bahay. Paggabi lang. Ayan. Tapos na rin. Ang importante guys, may matulugan. Ayun ang importante sa amin. Hindi yung gaano kalaki ang bahay. Basta may matulugan lang. Ayan. Yun ang aming munting apartment guys. Ang importante sa amin, meron kaming matulugan at komportable. Yun lang guys. Wag nang maghangad ng malaking bahay. Pagka mamaya, pag may malaki kang bahay, malaki rin ang utang mo. So, gusto ko lang yung simple guys. So, I hope na nag-enjoy kayo guys sa aking vlog. Pasensya na kayo guys kasi wala akong may content kaya simpleng vlog muna tayo guys. And bye for now guys and see you next time.